May mga taong ipinanganak na parang araw. Kahit saan pumunta, sila ang sentro ng liwanag at sila ang napapansin. May mga taong parang bituin, tahimik lang ngunit may sariling kinang kapag dumilim na ang paligid. At may mga taong tulad ni Lara, parang ulap na dumadaan lang sa langit. Naroon pero bihirang mapansin. Hindi naman siya galit sa ganoong papel dahil matagal na niyang tinanggap na hindi siya ang pangunahing tauhan. Ngunit sa loob ng puso niya, may isang lihim na kwento na siya lang ang nakakaalam. Isang kwento na umiikot sa isang lalaking parang hindi yata alam na umiiral siya. "Uy, Lara, natapos mo ba yung assignment sa math?" Tanong ng kaklase niyang si Mina na biglang lumapit sa kanya. "Hindi ko kasi nagets yung last part. Baka pwede kong makita?" Nag-angat ng tingin si Lara at bahagyang napangiti. Oo, natapos ko na kagabi. Pwede mo naman hiramin?" Inabot niya ang notebook habang medyo nahihiya. "Pakibalik na lang bago mag-start ang klase." Ngumiti si Mina habang kinukuha yon. "Salamat ha, ikaw talagang lifesaver ko palagi." Bahagyang napangiti si Lara. Hindi naman siya madamot sa sagot. Aanhin niya ba naman kasi yon? Wala siyang pakialam sa pag-aaral. Basta okay ang grades, okay na si Lara. Hindi na para makipagkompetensya pa. Sumandal ito sa mesa ni Lara habang binubuklat ang notebook. "Ang linis talaga ng sulat mo, parang printed." Bahagyang yumuko si Lara at umiwas ng tingin. "Mahilig lang ako magsulat, mas madali kasing maintindihan." Tumango si Mina at natawa. "Buti pa ikaw, organized. Ako gulo-gulo." Tahimik lang si Lara matapos yon. Hindi naman siya sanay sa mahabang usapan. Kaya bumalik siya sa pagdududal. Sanay siyang may sariling mundo para sa isang katulad niya na lumaki sa broken family at may kanya-kanyang pamilya na ang mama at papa. Sanay na siyang mag-isa. Sanay na siyang kumilos mag-isa. Ngunit maya-maya, kusang umangat ang tingin niya sa unahan. Nandoon si Ethan. Nakatayo habang kausap ang mga kaibigan nito. Tumatawa ito at parang mas maliwanag ang paligid kapag naririnig niya ang boses nito. Napansin ni Lara kung paano ito yumuko para pulutin ang nahulog na ballpen ng kaklase. Simpleng bagay lang yon, pero para sa kanya, napakabait ng dating. "Brad, ikaw na naman ang magre-report mamaya," sabi ng isa sa mga kaibigan ni Ethan. "Ikaw lang kasi ang hindi kinakabahan." Napangiti si Ethan at napakamot sa batok. "Kinakabahan din naman ako. Hindi lang halata." Tumawa ang isa pang kasama ng mga ito. "Hindi ka kinakabahan. Sanay ka kasi. Lagi kang magaling. Pa-humble pa talaga." Umiling si Ethan at bahagyang natawa. "Hindi naman ako magaling. Nag-aaral lang ako." May isa pang sumabat habang tinutulak ito. "Huwag ka nang magpanggap. Pati teacher bilib nga sa'yo." Ngumiti si Ethan at tumingin sa paligid. "Sige na nga. Basta tulungan niyo rin ako mamaya." Nagtawanan ang mga ito. Tahimik lang si Lara habang pinagmamasdan yon. Pakiramdam niya ay mas mabilis ang tibok ng puso niya kapag naririnig ang boses ni Ethan. Iniisip niya kung ano ang pakiramdam kung kausapin siya nito. Paano kung hihiram ito ng notes o uupo sa tabi niya? Parang biglang lumabo ang paligid habang naiisip niya yon. Sa kanyang isipan, nagsimula siyang gumawa ng sariling eksena. "Lara, pwede bang makahiram ng notes?" sabi ni Ethan sa imahinasyon niya habang nakatayo sa kanyang tabi. "Hindi ko kasi nasulat yung explanation kanina." Pagkatapos ay kunwaring nagulat si Lara sa isip niya at napatingin sa binata. Oo, sige." Siyempre, inabot ni Lara ang kanyang notebook. Umupo si Ethan sa tabi niya at ngumiti. "Salamat. Lagi kitang nakikitang tahimik dito." Napangiti si Lara sa sariling imahinasyon. Ngunit bigla siyang natauhan nang marinig ang boses ng isang babae. Lumingon siya sa unahan at nakita niyang may lumapit kay Ethan. Maganda ang babae. Mahaba ang buhok at may kumpiyansa ang tindig. Natural itong humawak sa braso ni Ethan habang kinakausap ito. Parang biglang nanikip ang dibdib ni Lara. "Ethan, sabay tayo mamaya ha?" sabi ng babae habang nakangiti. "May gusto akong ipakita sa'yo."
Tumango si Ethan at ngumiti rin. Oo naman, ihahatid kita. Kinilig ang babae at natawa. Sweet mo na talaga. Nagtawanan ang mga kaibigan ng mga ito habang tinutokso si Ethan pati na rin ang babae. Napabusangot tuloy si Lara at inayos ang kanyang salamin sa mga mata. Ay, boyfriend-girlfriend talaga. Biro ng isa. Kayo na lang lagi ang magkasama. Bahagyang ngumiti si Ethan at umiling. Tumigil kayo. Nailang ang girlfriend ko. Kayo talaga. Tumawa naman ang girlfriend ni Ethan at hinampas pa ito sa balikat. Hayaan mo sila. Sanay na ako. Mas lalong tumawa at kinilig ang kaibigan ng mga ito. Mas lalo namang yumuko si Lara sa kanyang upuan. Pakiramdam niya ay lumiit siya bigla. Alam niyang wala siyang laban sa babaeng yon. Maganda, sikat at over sa confidence. Lahat ng bagay na wala siya. Tahimik niyang pinisil ang hawak niyang lapis. Hindi niya alam kung bakit masakit kahit wala naman siyang karapatan. Maya-maya, pumasok ang guro at nag-anunsyo ng group activity. Nagkaroon ng ingay sa loob ng silid habang nag-uusap ang mga estudyante. Tahimik lang si Lara habang naghihintay. Umaasa siyang mapunta siya sa grupo ni Ethan. Kahit isang beses lang, gusto niyang maranasan na kausapin siya nito. Group yourselves into 5, sabi ng guro. Pwede kayong pumili ng gusto niyong kasama. Nagsimula ng maglipatan ang mga estudyante. Lumapit ang mga kaibigan ni Ethan dito. Ethan, dito ka na sa amin. Tumango si Ethan. Sige, kumpleto na tayo. Tahimik na pinagmamasdan ni Lara ang eksena. Umaasa siyang kahit papaano ay lilingon ito sa likuran. Ngunit hindi man lang siya nito napansin. Hindi man lang nagtagal ang tingin nito sa kanya. Parang wala lang siya sa silid. Ramdam ni Lara ang bahagyang kirot sa dibdib. Lara, dito ka na lang sa amin, sabi ng isa niyang kaklase na babae. Kulang pa kami ng isa. Nagulat siya at tumango. Oo, sige. Umupo siya sa tabi ng mga ito habang inilalabas ang notebook. Anong part ang gagawin natin? Ikaw na bahala sa summary, sabi ng kaklase niya. Magaling ka naman doon. Tumango si Lara. Sige, gagawin ko. Tahimik siyang nagsulat habang paminsan-minsan ay napapatingin kay Ethan. Nakikita niyang tumatawa ito kasama ang girlfriend nito. Mas lalo niyang naramdaman ang distansya nila. Matapos ang activity, nagsimulang magligpit ang mga estudyante. Narinig ni Lara ang masayang usapan sa unahan. Nakita niyang sabay tumayo si Ethan pati na rin ang girlfriend nito. Natural na naglakad palabas habang magkahawak ang mga kamay. Tahimik lang siyang nakaupo habang pinagmamasdan yon. Uwi na ba tayo? Tanong ng girlfriend nito kay Ethan. May dadaanan pa tayo. Tumango si Ethan. Sige, ihahatid kita sa gate. Natawa ang babae at bahagyang sumandal sa binata. Salamat, ang bait mo talaga. Nanatili si Lara sandali sa kanyang upuan. Pakiramdam niya ay mas tahimik ang silid nang mawala si Ethan. Dahan-dahan niyang isinara ang notebook. Walang naghihintay sa kanya. Walang magtatanong kung sabay ba silang uuwi. Tahimik siyang tumayo at isinukbit ang bag. Bye, Lara! Sabi ni Mina habang naglalakad palabas. Ingat ka! Bahagyang ngumiti si Lara. Ikaw din, ingat! Tumango si Mina at umalis. Naiwan ulit siyang mag-isa. Habang naglalakad siya sa koridor, nakita niya sa malayo si Ethan. Nakahawak ito sa girlfriend habang palabas ng gate. Tumatawa ang dalawa at parang walang ibang tao sa paligid. Napahinto si Lara sandali habang pinagmamasdan yon. Ramdam niya ang kirot sa dibdib, ngunit pinilit niyang huminga ng malalim. Balang araw, bulong niya sa isip. Mapapansin mo rin ako. Gayunpaman, pagkatapos ng graduation, hindi niya na ulit nakita pa ang ibang kaklase, pati na rin si Ethan. Iba-iba na sila ng tinahak. Lumipas ang mga taon, kahit paano ay nagbago na ang buhay ni Lara. Simula nang makagraduate sa kolehiyo, siya na ang bahala sa sarili niya. Hindi na siya inintindi ng kanyang ama't ina na may kanya-kanya na naman talagang buhay. Isang araw, magulo ang maliit na apartment ni Lara.
May mga kahon na hindi pa nabubuksan. May mga damit na nakasabit sa likod ng upuan at may mga instant noodles na nakapatong sa mesa. Bahagyang sumisilip ang liwanag mula sa bintana. Ngunit hindi yun sapat para gawing mas maayos ang paligid. Sa area lang naman niya makalat. Pero sa ibaba, sa banda ng roommate niyang si Nova. Sakto lang since marunong naman maglinis ang babaeng yon. Kasi palaging pinapapunta ang boyfriend. Palagi lang wala si Nova. Nangangati ang mga paa noon at parang hindi lilipas ang 1 linggo na hindi ito gagala o maga-out of town. Nakahiga si Lara sa kama habang nakatitig sa kisame. Parang inaantok pa rin kahit tanghali na. Pakiramdam niya ay pareho pa rin siya tulad ng dati. Walang direksyon at laging nahuhuli sa buhay. Ilang beses na siyang nagpalit ng trabaho at hindi pa rin niya alam kung ano talaga ang gusto niya. Sa loob-loob niya, parang tumigil ang mundo habang ang iba ay patuloy na umaabante. Tumunog ang alarm ng phone ni Lara na kanina pa niyang ini-snooze. Dahan-dahan siyang bumangon at umupo sa gilid ng kama. Tiningnan niyang paligid at napabuntong hininga. May mga kahon pa siyang kailangang ilipat mula sa lumang unit papunta sa bago. Kahapon lang siya lumipat sa apartment building na yon. At hindi pa siya tuluyang nakakapag-adjust. Hindi pa rin nila napag-uusapan ni Nova ang setup nila. Basta sa taas siya at sa ibaba naman ito. Nag-share sila para hati sila sa upa at makamura. Pakiramdam niya ay panibagong simula yon. Kahit hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Tahimik siyang tumayo at nagsimulang ayusin ang ilang gamit. Ang dami ko pa palang gagawin. Bulong niya sa sarili habang kinukuha ang isang kahon. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay itong mga plato. Napakamot siya sa ulo habang nakatingin sa maliit na kusina. Siguro mamaya na lang, pagod pa ako. Huminga siya ng malalim at muling umupo sandali. Pero kailangan ko na ring matapos, kundi lalong magugulo. Dahan-dahan siyang tumayo ulit. Maya-maya ay lumabas siya ng unit habang may buhat na kahon. Mabigat yon, kaya dahan-dahan siyang naglakad sa hallway. Tahimik ang koridor at maririnig lang ang tunog ng yabag niya. Hindi pa niya kilala ang mga kapitbahay at wala pa siyang nakakausap kahit isa. Habang naglalakad, bahagyang nadulas ang hawak niyang kahon. May ilang gamit na nahulog sa sahig. Napasinghap siya at agad yumuko para pulutin ang mga yon. Ay nako, nahulog pa. Sabi niya habang pinupulot ang notebook. Ang kalat ko talaga. Napailing siya habang inaabot ang isa pang gamit. Sandali lang, kukunin ko to. Nanginginig pa ang kamay ni Lara habang pinupulot ang mga nahulog. Hanggang sa may isang pares ng kamay ang yumuko at tumulong sa kanya. Tahimik na pinulot ng lalaki ang nahulog niyang ballpen at mga notebook. Inabot nito yon sa kanya ng maingat. Bahagyang umangat ang tingin ni Lara. At doon siya napahinto. Parang tumigil ang oras sa paligid niya. Okay ka lang? Tanong ng lalaki sa kalmadong boses. Medyo mabigat yata yung hawak mo. Hindi makapagsalita si Lara. Napanganga na lang siya. Saglit itong umiti habang inaabot ang natitirang gamit. Ingat ka, baka madulas ka. Bago ka ba rito? Kakalipat mo lang ba? Nanlaki ang mga mata ni Lara habang nakatitig dito. Parang hindi siya makahinga. Ilang taon na ang lumipas, pero agad niyang nakilala ang mukha ni Ethan. Mas mature na ito ngayon, mas kalmado ang aura, at mas maayos ang tindig. Ngunit pareho pa rin ang ngiti. Pareho pa rin ang boses, si Ethan pa rin ang nasa harap niya. Oo, sagot ni Lara habang hawak ang notebook. Kakalipat ko lang kahapon. Bahagya siyang napayuko at umiwas ng tingin. Hindi ko lang napansin na mabubuksan pala yung kahon. Muli niya itong tiningnan. Mukhang hindi siya nito naaalala. Pero ano bang dapat maalala sa kanya? Para lang naman siyang invisible sa loob ng classroom dati. Huminga siya ng malalim habang pinipigilan ang kabog ng dibdib. Salamat sa pagtulong. Tumango si Ethan at ngumiti ng bahagya. No problem. Kapitbahay yata kita. Tumuro ito sa unit sa dulo ng hallway. Diyan kami nakatira. Lumabas lang kami saglit.
Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Napansin ni Lara ang maliit na kamay na humahawak sa daliri ni Ethan. Dahan-dahan siyang napatingin pababa. May isang batang babae na nakatayo sa tabi nito. Malaki ang mata, mahaba ang buhok, at mahigpit na nakahawak sa kamay ni Ethan. Napahinto si Lara habang pinagmamasdan ng bata. Biglang may kung anong kumirot sa dibdib niya. "Ang tagal kitang hindi nakita, Lara," biglang sabi ni Ethan. Muling nanlaki ang mga mata niya. Naalala mo ako?" Tumawa si Ethan. "Oo naman. Lara de los Reyes, right? Classmate kita nung seniors tayo, di ba? Ikaw yung palaging sa likod umuupo." Humigpit ang hawak ni Lara sa kahon para itago ang kilig. Agad siyang tumango. Oo, ako yun." Hindi siya makapaniwalang naaalala pa siya nito. Yung ibang kaklase nila dati, halos hindi na siya matandaan kapag nakikita siya. Pero si Ethan, hindi lang basta natandaan ang mukha niya, kundi pati na rin ang kanyang pangalan. Lara, ito nga pala si Mia," sabi ni Ethan habang bahagyang yumuyuko sa bata. "Sabihin mo, hi." Mahiyain na tumingin ang bata kay Lara. "Hello po," sabi nito sa mahinang boses. Hinaplos ni Ethan ang buhok ng bata. "Anak ko siya." Doon, mabilis na nawala ang kanyang saya. Mukhang may asawa at pamilya na si Ethan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Lara. Hindi niya agad na proseso ang narinig. Anak nito? May anak na si Ethan? Parang biglang naging mas mabigat ang hangin sa paligid. Ngunit mas lalo siyang napatingin habang lumuluhod si Ethan sa harap ng bata. "Sandali lang, nakatali ba yung sintas mo?" Tanong ni Ethan habang inaayos ang sapatos ng bata. "Baka madapa ka." "Papa, hindi po ako marunong magsintas ng shoes," malumanay na sabi nito. Maingat nitong itinali ang sintas. "Ganito dapat mahigpit." Napalunok si Lara. Hindi siya makapaniwala. Alam niyang nasa tamang edad na sila. Pero hindi niya lubos maisip na may anak na ito. Lalo na at wala naman siyang nabalitaan na kasal na pala si Ethan at pamilyadong tao na. Pagkatapos ay hinaplos ni Ethan ang buhok ng bata. "Okay, pwede na. Pwede na tayong umalis." Tahimik na pinagmamasdan ni Lara ang eksena. Pakiramdam niya ay mas mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi lang dahil nakita niya ulit si Ethan, kundi dahil sa paraan ng pag-aalaga nito sa anak. Parang mas lalo itong naging perpekto sa mata niya. Hindi lang ito mabait, isa rin itong mapagmahal na ama. "Tara na, Mia," sabi ni Ethan habang hinahawakan ang kamay ng bata. "Mag-grocery lang tayo." Tumango ito. "Apo, Daddy?" Bahagyang ngumiti si Ethan. "Magpaalam ka muna sa kakilala ko. Pwede mo siyang tawaging Tita Lara." Kumaway ang bata kay Lara. "Bye po, Tita Lara." "Bye," sagot ni Lara habang bahagyang kumakaway. "Ingat kayo." Tumango si Ethan. "Nice seeing you again." Bahagyang ngumiti si Ethan bago naglakad papalayo. Tahimik na naiwan si Lara sa hallway. Nakatingin siya sa likod ni Ethan habang palayo ito. Ramdam niya ang kakaibang pakiramdam sa dibdib. Parang bumalik siya sa high school. Parang muli niyang nakita ang lalaking matagal na niyang minahal. Ngunit ngayon, may dagdag na dahilan para mas humanga siya. Isa itong mabuting ama. Sino kaya ang maswerteng na pangasawa niya? Dahil doon, bahagya siyang nalungkot. Nakalipas ang ilang araw, napansin ni Lara na madalas niyang makita si Ethan. Minsan, nakakasalubong niya ito sa hallway habang may buhat na grocery. Nakahawak sa isang kamay ang paper bag at sa kabila naman ay ang kamay ng anak. Tahimik niyang pinagmamasdan yon mula sa malayo. Hindi niya maiwasang mapangiti. "Careful, Mia," sabi ni Ethan habang binubuksan ng pinto. "Madulas dito." Tumango ang bata. "Opo, Daddy." Yun nga lang, napapaisip siya kung nasaan ang asawa ni Ethan. Para kasing wala siyang nakikita. Tanging ang mag-ama lang. Isang araw, narinig ni Lara ang mahinang pag-iyak mula sa kabilang unit. Napahinto siya sa paglalakad. Narinig niya ang boses ni Ethan na kalmado at malambing.
Hey, okay lang yan. Ano bang nangyari? Suminghot ang bata. Hindi ko po kaya yung reading. Hinaplos ni Ethan ang likod nito. Kaya mo yan. Tutulungan kita pagkatapos ng work ko. I'm sorry anak, hindi kita masyadong matutukan. Kailangan kasing mag-work ni Daddy para sa ating dalawa. Kumunot ang noo ni Lara habang nakikinig. Dalawa? Dalawa lang sa buhay ang mag-ama? Tahimik na nakikinig si Lara habang nakatayo sa labas. Naririnig niya dahil bukas ang bintana ng mga ito. Safe naman kasi roon sa lugar nila dahil medyo paprobinsya na. Walang bantay at literal na apartment building lang talaga na inuupahan. Kaya kahit bukas ang pinto ay okay lang talaga. Masarap pa ang pumapasok na hangin. Kung nandito lang sana ang mami mo, kung buhay pa sana siya, hindi sana ganito. Malungkot na sabi ni Ethan. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Biyudo na si Ethan? Suminghot ulit si Mia. Hindi ko man lang po nakilala si Mommy. Ako po bang dahilan kung bakit siya kinuha ni Lord? Umiling agad si Ethan. Hindi anak, huwag mong sisisihin ang sarili mo. Talagang oras na ng mommy mo at nagpapasalamat ako kasi inilaban ka niya. Ramdam niya ang init sa dibdib. Naawa siya sa mag-ama. Maaga naman palang nawalan ng ilaw ng tahanan. Gayunpaman, kasabay nun, parang mas lalo siyang nahulog sa araw-araw na nakikita niyang nagpapakaama si Ethan kay Mia. Nakikita niya kung gaano karesponsable si Ethan, kung gaano ito kaingat sa anak, at biglang may pumasok na ideya sa kanya. Kailangan ni Ethan ng taong mature, kailangan ito ng taong kayang maging ina para kay Mia. Huminga si Lara ng malalim habang bumabalik sa unit nila ni Nova. Tiningnan niya ang magulong paligid. May mga plato pa sa mesa, may mga damit na hindi pa natitiklop, may mga instant noodles na nakakalat. Bigla siyang napayuko. Hindi ako ganon, bulong niya sa sarili. Hindi ako responsable. Umupo siya sa kama habang nakatitig sa sahig. Hindi ako katulad ng kailangan niya, pero gusto ko pa rin siya. Tahimik siyang napatingin sa pinto ng unit niya. Ramdam ni Lara ang sakit at saya ng sabay-sabay. Mas lalo siyang nahulog kay Ethan at pakiramdam niya, tadhana na ang kumilos para sa kanilang dalawa. Ngunit mas lalo rin niyang naramdaman na malayo siya sa mundo ni Ethan. Kaya kinabukasan, nakaupo si Lara sa gilid ng kama habang hawak ang maliit na salamin. Nakatuon ang pansin niya sa sarili niyang refleksyon. Napansin niya ang simpleng ponytail, ang maluwag na t-shirt at ang pagod na itsura ng mukha niya. Baka kaya hindi niya pa rin ako napapansin dahil ganito pa rin ako. Dahan-dahan niyang hinawakan ng buhok. Parang matagal na niyang hindi inaalagaan ng sarili. Ano kayang mararamdaman ni Ethan kung makikita akong maayos? Hindi ko naman gustong magpanggap, pero gusto ko kahit papano ay mapansin ni Ethan. Ramdam niya ang bahagyang kaba habang iniisip yon. Parang bumabalik ang dating pangako niya noong high school. Gusto niyang maging taong hindi kayang hindi mapansin ng isang Ethan Valencia. Kailangan ko na sigurong mag-ayos, bulong ni Lara sa sarili habang nakatitig sa salamin. Hindi naman masama kung susubukan ko. Bahagya siyang napangiti habang iniisip yon. Siguro kung magpapagupit ako o magpapakulay ng buhok at baka bumili rin ako ng bagong damit. Kinuha niyang cellphone at tinawagan ang kaibigan niyang si Annie. Ilang saglit lang ay sinagot yon ng babae. Medyo maingay sa kabilang linya at parang nasa labas ito. Ramdam ni Lara ang kaba habang hinihintay ang boses ng kaibigan. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang kanyang sasabihin. Ngunit gusto niya ng kasama. Lara, bakit napatawag ka? Tanong ni Annie na medyo nagtatakang boses. Okay ka lang ba? Parang bihira kang tumawag. Napakagat si Lara sa labi bago sumagot. Annie, may gusto sana akong sabihin. Gusto kong mag-ayos. Yung medyo magbago ako. Pwede mo ba akong samahan? Napatawa si Annie sa kabilang linya. Ha? Ikaw mag-aayos? First time yan Si Lara ba talagang kausap ko? Sigurado ka ba dyan? Napakamot si Lara sa ulo. Oo naman, seryoso ako.
May dahilan kasi. Nakita ko si Ethan, kapitbahay ko siya ngayon. Hindi ba nakakagulat? Si Ethan Valencia naging kapitbahay ko out of nowhere. Biglang tumahimik si Annie. Maya-maya'y muling naging tuloy-tuloy ang mga salita nito. Huwag mong sabihing itong Ethan na crush mo ng high school? Napangiti agad si Lara. Siya nga. Hanggang ngayon ba, crush mo pa rin siya? Napayuko si Lara habang nakatitig sa sahig. Oo, nakita ko kasi ulit siya eh. Magkapitbahay kami. Biyudo siya at may isang anak. Namatay ang asawa niya sa panganganak yata. Ang chismosa mo sa part na yan, Bes. Sandali, seryoso ka ba? Tanong pa ni Annie na para bang isang malaking joke ang kanyang sinasabi. After all these years, siya pa rin? Napabuntong hininga si Lara. Hindi ko rin alam kung bakit. Saka nagkaroon ako ng boyfriend. Alam mo naman ang ginawa sa akin ng mga yon. Yung isa, pinarahan ako hanggang masaid ang savings ko. Yung last ko naman na sobrang pangit. Halos araw-arawin ako sa kama. Kahit may lagnat, gusto pa rin kaya nakipaghiwalay na ako. Kaya hanggang ngayon, si Ethan pa rin ang standard ko ng mabuting lalaki. Kaya lang, hindi ko naman maabot-abot kasi alam mo naman ako, ganito lang. Bahagya siyang napahiya sa kanyang sarili. Kapag naaalala niya ang mga naging ex-boyfriend, naiisip ni Lara na ang syunga niya. Hindi siya marunong pumili ng lalaki. Kung pwede nga lang na huwag nang sabihin kapag may nagtatanong, kaso parte ng nakaraan niya ang mga lalaking yon. At magiging choosy pa ba siya? Wala namang pumili sa kanya. Hindi siya kagandahan. Bukod doon, kulang na kulang siya sa pagmamahal habang lumalaki. Kaya hindi rin siya masisisi ni Annie kung bakit naging utu-utu siya sa mga naging past relationship. Pinipilit niya na nga lang bumangon kahit pagod na sa buhay. Huminga siya ng malalim. Mas lalo akong nahulog sa kanya ngayon. May anak na siya. Single father siya. Bumuga ng hangin si Annie. Single father? At dun ka palalo nahulog? Bahagyang tumango si Lara kahit hindi naman siya nakikita. Oo, ang bait niya sa anak niya at ang gentle niya. Ewan ko sa'yo, Lara, sabi ni Annie. Matagal ka nang may gusto dyan pero sige, sasamahan kita sa pagiging delusional mo. Magpaganda ka kasi deserve mo. Hindi yung magpapaganda ka kasi may nakita kang gwapo dyan sa bago ninyong nilipatan ni Nova. Kung hindi ako nag-asawa, baka sinamahan na kita dyan. Mahina siyang tumawa. Hindi naman pwede yon. May asawa ka na kaya hindi na pwedeng magkasama tayo sa apartment. Saka okay naman na roommate ang pinsan mo. Hindi naman talaga siya kailangang samahan. Pwede siyang mag-isa lang pero mas makakamura kasi kung may kahati siya sa apartment. Bukod doon, ayaw ni Annie na mag-isa siya. Alam kasi nito kung ano-ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Bahagyang napangiti si Lara. Salamat, Annie. Kailangan ko lang talaga ng tulong. Gusto kong umayos ang pakiramdam ko. Saka magbago kahit papano. Ayokong magpakalugmok sa mga problema. Makalipas ang ilang oras, magkasama na sila ni Annie sa loob ng salon. Nakaupo si Lara habang nilalagyan ng hair treatment ang buhok niya. Medyo kinakabahan siya habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. Hindi siya sanay sa ganoong eksena. Pakiramdam niya ay may malaking pagbabago na mangyayari. Katabi niya si Annie na nakasandal sa upuan. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala, sabi ni Annie habang nakatingin sa kanya. After ilang taon, siya pa rin? Napangiti si Lara ng mahina. Hindi ka rin inaasahan na magkikita kami. Bigla na lang siyang nasa harap ko. Bahagyang kumakabog ang dibdib niya. Naalala niya na mula noon hanggang ngayon, mabait pa rin talaga si Ethan. Ano bang meron sa kanya? Tanong pa ni Annie. Hindi ka pa rin makamove on? Saglit na nag-isip si Lara. Hindi ko rin alam. Mabait siya. At ngayon, nakikita ko kung gaano siya karesponsable. Mas lalo akong nahulog. Napailing si Annie. Lara, hindi madali yan. Okay, sige. Kunwari, mapansin ka talaga niya. May anak na siya. Kaya mo ba yon? Na maging nanay sa anak niya? Akala ko ba ayaw mong magkaroon ng anak kasi ayaw mong matulad sa'yo?
Bahagya siyang natigilan. Alam niya sa sariling nabanggit niya nga iyon. Noon pa man, hindi niya na gustong magkaroon ng anak. Ayaw niya ng isang batang magiging katulad niya. Para sa kanya, kapag may anak, mahirap nang umalis sa isang sitwasyon na hindi mo naman gusto. Bukod doon, hindi siya napalaki ng maayos ng kanyang mga magulang, kaya hindi niya alam kung paano maging isang ina. Tumango na lang si Lara. Alam ko, pero gusto ko lang subukan. Kung si Ethan naman ang partner, parang hindi naman nakakatakot, Annie. Na-inspire siya kay Ethan na maging magulang. Parang kaya nito ang lahat. Parang kahit may takot siya, magiging matatag itong padre de pamilya para sa kanila. Pero syempre, hanggang pangarap lang ulit siya. Matapos sa salon, pumunta sila sa mall para bumili ng damit. Hawak ni Lara ang ilang blouse habang nakatingin sa salamin. Medyo nahihiya siya sa suot niyang fitted na damit. Hindi siya sanay sa ganoon. Ramdam niya ang kaba habang pinagmamasdan ng sarili. Bagay sa'yo yan, sabi ni Annie habang nakatingin sa kanya. Mas lumalabas ang figure mo. Napailing si Lara. Parang hindi ako to, pero gusto ko rin subukan. Baka mapansin niya kung ganito na ako manamit. Talaga naman, sagot ni Annie habang napapailing. Lahat na lang para sa kanya. Sana lang talaga mapansin kanya. Napatawa si Lara ng mahina. Hindi naman lahat, pero gusto ko rin magbago para sa sarili ko. Mahinang hangin ang umiihip sa maliit na parke malapit sa apartment building nila. May ilang batang naglalaro sa slide habang may mga magulang na nakaupo sa bangko. Hapon na at medyo gininto ang kulay na ang langit. Nakaupo si Lara sa isang bench habang hawak ang paper cup ng kape. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa entrance ng park, umaasang makita si Ethan. Hindi niya alam kung bakit siya nandoon, pero may pakiramdam siyang madalas itong pumunta roon kasama ang anak. Bahagyang kinakabahan si Lara, ngunit may halong excitement ang kanyang dibdib. Ilang minuto pa ang lumipas, nakita niya si Ethan na papasok ng parke. Hawak nito ang maliit na kamay ng anak at may bitbit na maliit na bag. Parang kusang bumilis ang tibok ng puso ni Lara. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito kaagad. Pinilit niyang magpakakalmado habang kunwari umiinom ng kape. Ngunit hindi niya mapigilang mapangiti ng bahagya. Lumapit si Ethan sa malapit na swing habang pinapaupo si Mia. Maingat nitong itinulak ang swing habang nakangiti. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Lara ang eksena. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang humahanga dito. Parang natural lang kay Ethan ang maging mabuting ama. At mas lalo siyang nahulog sa bawat simpleng galaw nito. Daddy, mas mataas pa po, sabi ng bata habang nakangiti. Kaya ko po. Ngumiti si Ethan habang dahan-dahang itinutulak ang swing. Dahan-dahan lang, baka mahilo ka. Tumawa ang bata. Hindi po, okay lang. Tumango si Ethan. Sige, pero sabihin mo agad kung nahihilo ka, Mia. Napahinga si Lara ng malalim. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o hindi. Ngunit gusto niyang makausap si Ethan. Gusto niyang malaman ang tungkol dito. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit. Ramdam niya ang kaba sa bawat hakbang. Hi, Ethan! Bati ni Lara at bahagyang umiti. Nandito rin pala kayo? Napalingon si Ethan at napangiti. Lara. Hi. Nagpapahangin lang kami. Saka madalas talaga kami rito para hindi maboard ang anak ko sa loob ng bahay. Lumingon ito sa anak. Mia, say hi to Tita Lara. Hello po, Tita Lara. Bati ng bata habang kumakaway. Bahagya siyang napangiti. Hello, nag-e-enjoy ka? Tumango si Mia. Apo, gusto ko po dito. Napangiti si Lara habang tumitingin kay Ethan. Ramdam niya ang kabog ng dibdib niya. Ikaw naglalakad ka lang? Tanong ni Ethan habang nakatingin sa kanya. O may hinihintay ka? Napailing si Lara. Nagpapahangin lang din. Maganda kasi dito. Bahagyang ngumiti si Ethan. Oo nga, madalas kami dito. Baka maging favorite place mo rin to. Try mo rin maglibot. Marami pang pwedeng magagandang lugar na mapasyalan dito.
Tumango si Lara habang umupo sa katabing bench. Ramdam niya ang tensyon sa sarili. Gusto niyang magtanong pero hindi niya alam kung paano. Pinilit niyang maging natural, ngunit sa loob niya, marami siyang gustong malaman, lalo na ang tungkol sa ina ng bata. Ang cute ng anak mo, sabi ni Lara habang nakatingin kay Mia. Mukhang mabait siya. Napalaki ninyo ng maayos. Oo, tahimik lang siya. Hinaplos nito ang buhok ng bata. Hindi ka kakausapin kung hindi ka magsasalita. Mahiyain lang. Parang ikaw dati. Umawang ang bibig niya. Hindi siya makapaniwala. Natatandaan ni Ethan na mahiyain siya noong high school. Ibig sabihin, napapansin na siya nito noon pa man. Napalunok si Lara. Pilit pinipigilan ang pagngiti. Akala niya, invisible siya para kay Ethan. Yun naman pala, may mga pagkakataong napapansin siya ng lalaking gusto niya. Huminga siya ng malalim bago nagtanong. Kunwari ay hindi niya alam. Nasan palang mommy niya? Bahagya siyang kinabahan. Ayaw niyang magtunog na parang tsismosa. Hindi naman kasi pwedeng sabihin na alam niya na. Baka matakot ang mga ito na nakikiusyoso siya kapag napapadaan sa bahay ng mga ito. Sandaling natahimik si Ethan. Tumingin ito kay Mia bago bumalik ang tingin kay Lara. Namatay siya nung ipinanganak si Mia. Complications sa panganganak. Matagal na rin. Tumango si Lara habang naninikip ang dibdib. Hindi niya kilala ang asawa ni Ethan pero nalulungkot pa rin siya. Mabuting lalaki si Ethan. Malungkot siya na nawalan ito ng taong minamahal. Pasensya na, hindi ko alam. Sabi na lang ni Lara. Hindi ko dapat tinanong. Umiling si Ethan. Okay lang. Sanay na rin akong pag-usapan. Saka si Mia na lang ang meron ako sa buhay ko. Bahagyang nakahinga si Lara ng malalim. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam ng gaan. Parang bigla siyang nagkaroon ng pag-asa. Hindi niya gustong isipin yon, pero naramdaman niya. Tahimik siyang napatingin sa dalawa. Mas lalo siyang nahulog. May balak ka pa bang mag-asawa ulit? Tanong ni Lara habang pilit na ginagawang casual ang tono. I mean, bata ka pa naman. Bahagyang napangiti si Ethan. Siguro, oo, kung may mamahalin ulit. Bahagyang kumabog ang dibdib ni Lara. Gusto niya agad ipresenta ang sarili, na siya na lang ang mahalin nito. Pero alam niya namang hindi yun ganun kadali. Hindi ganun ka-easy ang isang Ethan na magmamahal ng seryoso. Pero gusto ko sana single mother din, dagdag ni Ethan. Para may instant na kapatid si Mia. Bahagyang natigilan si Lara. Saka makikita ko rin kung mabuti siyang ina. Importante kasi yun. Pakiramdam ko, kapag single parent katulad ko, maiintindihan din ang nararamdaman ko sa pagpapalaki kay Mia. Single mother? Ulit ni Lara. Ramdam niya ang biglang lungkot. Hindi siya single mother. Wala siyang anak. Takot siyang magkaroon ng anak sa mga nakalipas na taon. Siguro dahil alam niya sa sarili na mga walang kwenta ang kanyang mga naging boyfriend. Biglang parang lumayo ang pangarap ni Lara. Kahit nag-aayos siya, kahit nagbago siya, kulang pa rin. Pakiramdam niya ay hindi siya ang hinahanap ni Ethan. Ganun pala. Sagot ni Lara habang pilit nang umiti. Make sense naman. Tumango si Ethan. Oo, mas madali siguro. Ayokong mahirapan si Miyang mag-adjust. Gusto ko may kasama siya. Saka ayoko rin na maging komplikado kung magmamahal ulit ako. Tahimik na tumango si Lara. Ramdam niya ang kirot sa dibdib. Parang may pader na biglang tumayo sa pagitan nila. Hindi siya pasok sa gusto ni Ethan. Hindi siya katulad ng hinahanap nito. Kahit gaano pa siya magbago, hindi pa rin sapat. Mauna na kami. Maya-maya ay sambit ni Ethan. Nice talking to you again. Tumango si Lara. Oo. Ingat kayo. Ngumiti si Ethan bago umalis. Tahimik na naiwan si Lara sa bench. Pinagmamasdan niya ang likod ng mag-ama habang papalayo. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Kahit malapit na siya, parang mas lalo itong lumalayo. Tahimik siyang napatingin sa sarili. Hindi siya single mother. Hindi siyang hinahanap ni Ethan.
At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka hindi sapat ang simpleng pag-asa na mayroon siya. Isang hapon sa loob ng apartment ni Lara, nakaupo siya sa sahig habang nakaharap sa coffee table na may kalat na papel, cup noodles at ilang bukas na kahon. Bahagyang mainit ang hangin at kalahati lang ang nakabukas na bintana. Hawak niyang cellphone habang nag-i-scroll. Ngunit wala siyang tunay na ginagawa. Pakiramdam niya ay mabigat pa rin ang dibdib mula sa huling pausapan nila ni Ethan. Hindi niya maalis sa isip ang sinabi nitong gusto nito ng single mother. Parang paulit-ulit yung tumatakbo sa utak niya. Ano? Magpapabuntis muna ako sa iba para maging single mother? Tanong niya pa sa sarili. Parang ang weird naman nun. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa magulong paligid. Alam ko namang hindi ako katulad ng hinahanap ni Ethan. Hindi ako organized, hindi ako responsable, at lalo na wala akong karanasan sa pag-aalaga ng bata. Kahit gusto kong magbago para maging ideal woman para sa kanya, parang hindi ko naman alam kung saan ako magsisimula. Napatitig siya sa mesa na may alikabok sa gilid. Bigla siyang napangiti ng mapait. Pakiramdam niya ay pati ang apartment niya ay sumasalamin sa gulo ng kanyang buhay. Biglang may kumatok sa pinto. Napakunot ang noo ni Lara habang nakatingin doon. Hindi siya sanay na may bumibisita. Dahan-dahan siyang tumayo at inayos ang buhok. Binuksan ni Lara ang pinto at tumambad sa kanya ang isang maliit na batang babae. May hawak itong maliit na bag at maayos ang postura. Sa tabi nito ay may isang babaeng mukhang nagmamadali. Nagulat si Lara at hindi agad nakapagsalita. Tahimik lang siyang nakatingin sa dalawa. Ikaw ba si Nova? Tanong ng babae habang nagmamadali. Dito daw iiwan si Naomi. Napakurap si Lara. Hindi po ako. Ako si Lara. Roommate ko po si Nova. Naku, wala na akong oras. Sabi ng babae habang inaabot ang bag sa bata. Sabihin mo na lang kay Nova na dito na muna siya. Bahagyang napanganga si Lara. Sandali po, wala po kasi dito si Nova. Umiling ang babaeng naghatid sa batang babae na may pangalang Naomi. May emergency kasi sa bahay ng papa niya. Kailangan ko siyang dalhin sa mama niya. Nandito ka naman, ikaw na munang bahala. Pagkatapos ay mabilis itong umalis. Napatingin si Lara sa batang naiwan sa harap niya. Tahimik lang itong nakatayo habang hawak ang bag. Hindi agad nagsalita si Lara. Ramdam niya ang taranta. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Binati siya ni Naomi sa kalmadong boses. Hi, ako si Naomi. Ikaw ba ang kasama ni Mama sa bahay? Napakurap si Lara. Oo, ako si Lara. Tumingin si Naomi sa kanya mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri siya nito. Pagkatapos ay pumasok ito sa loob ng hindi nag-aalinlangan. Napatingin si Lara habang pinagmamasdan ang kilos nito. Parang masyadong composed para sa isang bata. Siya pa talaga ang nakakaramdam ng kaba. Tumingin si Naomi sa paligid ng apartment. Napansin nito ang kalat na kahon, ang damit sa upuan at ang mesa na may alikabok. Tumigil ito sa gitna ng sala. Bahagyang napakunot ang noo ni Naomi. Pagkatapos ay tumingin ulit kay Lara. Ganito ka ba palagi namumuhay? Tanong ni Naomi sa diretso at malamig na boses. Sobrang kalat? Kaya siguro wala si Mama kasi makalat. Ayaw niya ng makalat. Napanganga si Lara. Oo, alam ko naman yon. Kakalipat ko lang kasi kaya may mga hindi pa ako naaayos na gamit. Pinulot niya ang ilang kalat. Hindi na siya nag-abalang maglinis dahil wala naman si Nova. Oo na at burara siya pero hindi naman madalas. Nakakahiyang nasabihan siya ng bata ng ganoon. Lumakad si Naomi papunta sa sofa at maayos na umupo. Inilapag nito ang bag sa tabi. Nakapantay ang likod nito at parang seryoso ang mukha. Pakiramdam ni Lara ay parang ini-interview siya. Lalo siyang kinabahan. Anak ba talaga to ni Nova? Mahina niyang bulong sa sarili. Nagluluto ka ba? Tanong ni Naomi habang nakatingin sa kanya. Ako makain ka lang ba ng instant food? Napakurap si Lara. Marunong naman ako magluto pero minsan lang. Tumingin si Naomi sa mesa. Nagtatrabaho ka?
O lagi ka lang nasa bahay? Napalunok si Lara. May work naman ako, flexible lang. Tumango si Naomi. Napakamot siya sa ulo. Para siyang nakikipag-usap sa isang matanda. Siya nga pala, ako si Lara. Pwede mo akong tawagin na Tita Lara. Kaibigan ko si Annie, pinsan ng mama mo. Matagal lang natumingin sa kanya si Naomi. Maya-maya ay binuksan nito ang bag at kumuha ng tissue. Dahan-dahan nitong pinunasan ang maalikabok na mesa. Tahimik lang si Lara habang pinagmamasdan yon. Pakiramdam niya ay parang hinuhusgahan siya ng isang maliit na bata. Nahihiya siya sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ayoko ng alikabok, sambit ni Naomi habang nagpupunas. Madali akong maaching, napakurap si Lara. Pasensya na, lilinisin ko rin yan. Umiling si Naomi. It's okay, kaya ko naman Tita Lara, pero dapat mo talagang linisin ng mas madalas. Umismid na lang si Lara. Pakialam niya ba sa opinyon ng isang bata? Kinuha ni Lara ang phone at tinawagan si Nova. Ngunit walang sumasagot. Alam niyang nasa bakasyon ito kasama ang boyfriend. Ilang beses pa siyang tumawag pero wala pa rin. Bakit ayaw sumagot ni Nova? Hindi ko alam kung anong gagawin sa anak niya. Saad ni Lara habang nakatingin sa cellphone. Hindi ba siya sumasagot? Tanong ni Naomi habang nakatingin sa kanya. Sa tingin ko wala siya rito. Tama ako, Tita Lara, hindi ba? Tumango si Lara at lumingon sa bata. Nasa bakasyon kasi siya. Wala naman siyang sinabi kung kailan siya babalik. Palagi siyang wala dito sa bahay. Tahimik na tumango si Naomi. Kung ibang bata, nalungkot na agad. Pero ito, kahit bata pa, parang walang gustong ilabas ni emosyon. Gayunpaman, sinamahan niya pa rin si Naomi sa kwarto ni Nova. Mukhang siya muna ang mag-aasikaso sa anak ni Nova, habang hindi pa ito nakakabalik. Kinabukasan, tiningnan ni Lara ang phone niya at muling tinawagan si Nova. Umaasa siyang sasagot ito para malinawan ang sitwasyon. Ilang saglit pa, sumagot si Nova. Medyo maingay ang background. Napabuntong hininga si Lara bago nagsalita. Nova, may bata dito. Nandito ang anak mo. Saglit na natahimik si Nova bago sumagot. Ha? Nandyan si Naomi? Akala ko, next month pa siya darating. Napakurap si Lara. Iniwan siya dito. May emergency raw doon sa papa niya. Wala ka naman dito. Ang mabuti pa, umuwi ka na at asikasuhin mo ang anak mo. Napabuntong hininga si Nova sa kabilang linya. Nako, Lara. Hindi ba pwedeng ikaw munang magbantay? Nasa Boracay pa kasi kami ni Marco. Napatingin si Lara kay Naomi na tahimik lang. Pero Nova, hindi niya na natapos ang sasabihin. Nagsalita agad si Nova. Sandali lang yan. Babalik din naman ako. Sabi pa ni Nova. Medyo hassle lang kasi kung uuwi pa ako eh. Napakunot ang noo ni Lara. Anak mo siya, hindi ba dapat? Muling sumagot si Nova. Alam ko, pero sandali lang naman. Busy din kasi ang daddy niya. May bago na ring pamilya. Kaya wala na siyang mapuntahan. Ikaw na munang bahala, please? Napatingin si Lara kay Naomi. Napansin niyang nakayuko na ito. Hindi niya alam kung naririnig ba ng bata ang usapan. Pero parang nararamdaman ito. Sige, ako na muna, sabi ni Lara at biglang may naalala habang tinitingnan si Naomi. Basta bumalik ka agad. Tumawa ng mahina si Nova. Oo naman, salamat ha. Pagkatapos ay ibinabana nito ang tawag. Naiwan si Lara na hawak ang cellphone. Pagtingin niya kay Naomi, nakita niyang may luha na sa mga mata nito. Tahimik itong nakaupo habang pinipigilan ang pag-iyak. Biglang kinabahan si Lara. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi siya sanay na mag-comfort ng bata. Naomi, okay ka lang? Tanong ni Lara habang lumalapit. Gusto mo ba ng tubig? Hindi sumagot ang bata. Yumuko lang ito at biglang pumatak ang mga luha. Wala namang may gusto sa akin, sabi ni Naomi sa mahinang boses. Busy si Mommy. Lagi naman, kahit nandito siya parang ayaw niya rin akong tingnan. Bahagyang natigilan si Lara. May kilala siya na katulad ni Naomi noon, na naiiwang mag-isa kasi may sariling pamilya na ang mga magulang.
Isang batang nag-iisa at mas naiiwan sa bahay na walang kasama. Busy din si Daddy. Huminga ng malalim si Naomi. Parang matandang pinipigilan ng emosyon. May baby na sila ng bruha. Umiwas ng tingin si Lara. Pakiramdam niya'y minumulto siya ng nakaraan. Nakikita niya ang sarili kay Naomi. Pareho silang parang ipinasa-pasa. Parehong walang malinaw na lugar at pamilyang matatakbuhan. Sinasabi nila na sandali lang, dagdag ni Naomi habang naluluha. Pero matagal palagi, napalunok si Lara. Hindi niya alam ang sasabihin para gumaan ang loob ng bata. Hindi naman sila malapit sa isa't isa. Hindi niya rin lubos na nauunawaan ang pinagdadaanan nito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Parang ayaw naman talaga nila sa akin. Napipilitan lang sila kasi nandito ako. Yumuko ang bata at marahas na pinupunasan ng mga luha. Hindi alam ni Lara kung ano ang gagawin. Lumapit siya ng kaunti. Gusto niyang hawakan ng bata pero nagdadalawang isip siya. Hindi siya sanay kaya tumingin siya sa kusina. Naalala niyang may gatas doon. Sandali lang, kukuha ako ng gatas, sabi ni Lara. Kumalma ka. Tumangon ng mahina si Naomi pero umiiyak pa rin. Dali-daling pumunta si Lara sa kusina. Ayaw niyang may umiiyak sa harap niya. Habang nagbubuhos ng gatas, narinig niya ang tunog ng pinto. Bigla siyang napalingon. Wala na si Naomi sa sala. Nanlaki ang mata niya. Agad siyang tumakbo papalabas. Naomi? Tawag ni Lara habang lumalabas ng unit. Nakita niya ang bata na pababa ng hagdan. Sandali! Mabilis siyang humabol. Ramdam niya ang kaba. Hindi pwedeng may mangyaring masama sa bata. Lalo pa at siya ang nagbabantay. Lumabas si Naomi sa hallway habang patuloy sa pag-iyak. Gusto ko na lang umalis. Ayoko na dito. Naomi, sandali lang. Naomi, please. Pakiusap ni Lara habang hinahabol ito. Hindi ka pwedeng umalis mag-isa. Huminto sandali ang bata. Wala naman pong naghahanap sa akin. Sa pagkakataong yon, mas lalo itong umiyak. Nanlambot ang dibdib ni Lara at lumapit siya ng dahan-dahan. Hindi totoo yan. May pakialam naman ang mga magulang mo. Saka nandito ako, hinahanap kita. Hindi pa kita kilala pero hinahanap kita kasi sa akin ka binilin. Mag-aalala ako kapag nawala ka. Hindi na nagsalita si Naomi pero halatang masama pa rin ang loob nito. Parang anumang oras, parang bombang bigla na lang sasabog. Humawak na lang si Lara sa maliit nitong kamay at ramdam niya ang bahagyang panginginig nito. Hindi siya sanay humawak ng kamay ng bata kaya medyo alanganin pa ang kilos niya. Ngunit pinilit niyang maging maingat para hindi ito matakot. Pakiramdam niya ay may responsibilidad siyang hindi niya inaasahan. Okay ka na ba? Bahagyang tanong ni Lara habang yumuyuko sa bata. Anong gusto mo para gumaan ang loob mo? Gusto mo ba ng ice cream? Huminga si Naomi ng malalim bago sumagot. Okay na ako. Medyo pasensya na kung tumakbo ako. Umiling si Lara at medyo natawa sabay kamot sa noo. Ayos lang, nagulat lang ako. Huwag ka nang tatakbo ng ganun ha, baka mawala ka. Hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Habang papasok sila sa hallway ng 3rd floor, may isang pinto ang bumukas. Lumabas si Ethan na may hawak na susi at maliit na grocery bag. Napatingin ito sa kanilang dalawa. Bahagyang napangiti nang makita sila. Oh, hi Lara! Sabi ni Ethan habang nakangiti. Mukhang busy ka. Napatingin ito kay Naomi na hawak ang kamay ni Lara. Okay lang ba siya? Bakit umiiyak? Huminga si Lara ng malalim. Oo. Okay lang naman siya. Tumakbo kasi mataas ang emosyon. Nagtatampo kasi. Sumama ang loob pero okay na. Namungay ang mga mata ni Ethan. Tama yan. Palagi ka dapat pasensyosa sa anak mo. Halata naman na mukha kang mabait na klase ng mommy. Umawang ang kanyang bibig. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lara. Nanlaki ang mata niya. Hindi niya inaasahan ang narinig. Napatingin siya kay Naomi at natahimik na lang. Gusto niyang itanggi. Hindi naman niya anak si Naomi.
Pero bigla niyang naalala na gusto nga pala ni Ethan ng single mother. At si Naomi nasa tabi niya at inakalang anak niya. Oo yes, single mom din ako. Sagot ni Lara at medyo natawa. Medyo mahiyain lang siya. Etong anak ko, si Naomi. Kokontra na sana si Naomi, pero agad niyang tinakpan ang bibig. Inalis naman agad nito at nagkatinginan sila. Samantala, tumawa rin si Ethan na walang alam sa mga nangyayari. Ang cute niyong mag-ina, papuri ni Ethan habang nakatingin kay Naomi. Mukhang mabait ang anak mo. Napalaki rin ng maayos. Hello, bati ni Ethan sa bata. Ako si Ethan. May anak ako, si Mia. Same age sa'yo. Wala lang siya dito ngayon. Nasa mga lolo at lola niya. Tumango si Naomi. Hello po. Ako po si Naomi. Nice to meet you, little girl. Ngumiti si Ethan kay Lara. You're doing well. Hindi makapagsalita si Lara. Ramdam niya ang kaba at hiya. Hindi niya inasahan na sasabihin niya ang ganoong kasinungalingan. Ngunit nang makita niyang nakangiti si Ethan, parang ayaw niyang itama. Parang natakot siyang mawala ang tingin nito sa kanya, kaya nanatili siyang tahimik. Sige, mauna na ako. Paalam ni Ethan habang bahagyang kumakaway. Sana makalaro mo ang anak ko pag uwi niya, Naomi. Tumango si Lara. Oo, makikipaglaro ang anak ko. Tumalikod si Ethan at tuluyan ang bumaba. Naiwan ang dalawa sa hallway. Tahimik silang pumasok sa apartment. Pagkasara ng pinto, biglang huminto si Naomi sa gitna ng sala. Nakatingin ito kay Lara ng seryoso. Nagsinungaling ka sa kanya? Sabi ni Naomi sa kalmadong boses na para bang hindi umiyak kanina. Hindi mo kaya ako anak? Napalunok si Lara. Pasensya na. Natuwa akong kinausap niya ako na siya ang nag-initiate. Naomi, paano ko ba ipapaliwanag to? Hindi mo po dapat sinabi yon, dagdag ni Naomi. Hindi naman totoo. Napahawak si Lara sa kamay ng bata. Please, ibigay mo na to sa akin. Huwag mo munang sabihin. Gusto ko lang magpa-impress sa kanya, saka hintayin mo muna kaming magkalapit. Kung nandito ka, pwede kitang maging dahilan para magkaroon kami ng mas malalim na koneksyon. Oo na at parang hibang na ideya yon. Pero desperado na talaga si Lara. Pakiramdam niya kapag pinakawalan niya pa ang chance na makipaglapit kay Ethan, hindi na talaga siya magkakaroon ng asawa. Bakit kasi, Tita Lara? Tanong ni Naomi habang nakatingin sa kanya. Bakit ka nag-yes nang sinabi niyang anak mo ko? Pwede mo namang itanggi. Bahagyang natigilan si Lara. Napaupo na lang siya sa sofa at dahan-dahang nagsalita. Matagal ko na siyang gusto, simula nung high school pa. Baka hindi mo naiintindihan ang mga sinasabi ko, pero ang pagkagusto ko, ibig sabihin siya ang pinapangarap kong maging asawa. Napangiti si Naomi. Talaga? Tumango si Lara. Hindi niya ako napansin noon. Tahimik lang kasi ako. Gusto ko lang mapansin niya. Kung magmamahal daw ulit siya, gusto niya sana single mother. Paano ko magiging single mother kung wala naman akong anak? Kaya sinabi mo na anak mo ako? Tanong ni Naomi. Para magustuhan ka niya? Napayuko si Lara. Oo, pero hindi ko planado to. Bigla ko lang naisip. Masaya ako eh. Masaya akong pinuri niya kung mabait akong nanay sa'yo kahit wala naman akong alam sa pagiging ina. Tahimik si Naomi habang nakikinig. Nakaupo ito ng maayos at parang nag-iisip. Pinagmamasdan ni Lara ang reaksyon nito. Kinakabahan siya kung ano ang sasabihin ng bata. Pakiramdam niya ay parang hinuhusgahan siya. I see, sambit ni Naomi at tumaas ang mga kilay. Gusto mong mapansin ka niya? Tumango si Lara. Oo, pasensya na. Ginagamit kita. Aaminin ko naman na hindi kita anak kapag close na kami at na-in-love na siya. Baka lang naman, 'di ba? Gusto ko kasing ipakita sa kanya na kaya ko namang maging isang nanay kahit na hindi talaga ako single mother. Tahimik na tumingin si Naomi sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita itong muli. Okay, magpapanggap ako. Tutulungan kita na magustuhan ni Tito Ethan at ng anak niya kapag naging playmates na kami. Nanlaki ang mata ni Lara. At talaga? Gagawin mo yun para sa akin, Naomi? Kaya ko magpanggap na anak mo,
Pero kung kikilos ka lang na parang isang tunay na mommy. Bahagyang natigilan si Lara. Parang ewan, nakikipagkasundo siya sa isang bata. Mukhang mature magsalita si Naomi, pero sa simpleng kapalit na gusto nito, alam niya kung saan ito gustong tumbukin ng usapan. Gusto nito ng ina na matatawag talaga nitong ina. Gusto kong maranasan ng magkaroon ng mabuting mommy, sabi ni Naomi. Kahit pagpapanggap lang, mag-practice ka na rin sa akin, Tita Lara, para matuwa si Tito Ethan sa'yo kapag aalagaan mo ng anak niya. Ikaw ang bahala sa akin. Nakakaramdam siya ng awa kay Naomi. Hindi na siya makapagsalita. Kilala niya si Nova, pero hindi niya ito kilala bilang isang ina. Ayaw niyang manghusga pero sa nakikita niya kay Naomi, halatang napapabayaan na ito at parang namamalimos na lang ng kalinga mula sa iba. Magluluto ka ng healthy foods, dagdag ni Naomi. Maglilinis ka at aalagaan mo ko. Tahimik na nakinig si Lara. Kung papayag ka, sambit pa ni Naomi. Hindi ko sasabihin sa kanya. Sasabihin ko sa kanila at ipapakita ko na good mommy ka at maasahan. Napangiti si Lara ng mahina. Hindi yon ideal sa kanya. Susubukan niyang kaya niya dahil kailangan ni Naomi. At doon nagsimula ang kakaibang partnership nila bilang mag-ina na nagpapanggap na isang maliit na pamilya. First rule, sabi ni Naomi habang nakatayo, kailangan malinis ang bahay. Napakurap si Lara na kagigising lang. Ha? Bakit? Kasi kung gusto mong maging housewife ni Tito Ethan, paliwanag ni Naomi, dapat maayos ang bahay. Tumingin ito sa paligid. Medyo magulong bahay mo at makalat ka, tita. Napahiya si Lara. Siya pa talaga ang pinagsasabihan ng bata. Iniisip niya tuloy kung dalaga na ba si Naomi na nabilanggulang sa katawan ng bata. Medyo lang. Naglilinis naman ako. Hoy, Naomi ha, may kasunduan tayo. Huwag mo akong ipapahiya sa mag-ama. Magpapa-impress tayo. Sagot ni Lara habang napapakamot sa ulo. Busy kasi ako kaya hindi ako makapaglinis ng maayos. Umiling si Naomi. Kahit na dapat malinis ka pa rin kasi it's for your own good. Ang mommy dapat organized para comfortable ang family. Napatingin si Lara sa makalat na mesa. Sige na, maglilinis na tayo, mommy. Napangiwi siya sa tinawag nitong mommy sa kanya. Bigla siyang nangilabot sa kaartehan ng bata na ikinatawa naman ni Naomi. Hindi niya pa talaga nakikita ang sariling maging ina. Agad na kumuha ng basahan sa kusina. Napatingin si Lara sa bata at hindi niya maiwasang mamangha. Parang sanay na sanay ito sa gawain, samantalang siya ay nagdadalawang isip pa kung saan magsisimula. Ngunit sinubukan niyang sumabay, kumuha siya ng walis at nagsimulang maglinis. Bakit parang sanay na sanay kang maglinis? Tanong niya rito. Bahagya itong natigilan. Wala lang, sanay lang maglinis. Marahan siyang tumango. Sabagay, dati kapag iniiwan din akong mag-isa sa bahay, natututo ako maglinis. Mommy, dun po muna sa mesa. Turo ni Naomi. Nangilabot na naman siya. Naiinis na naman ako sa mommy na yan. Natawa si Naomi. Practice lang para masanay tayo. Anak mo nga ako, di ba? Sa harap nila. Remember? Okay, Naomi. Sagot niya habang naglilinis. Ano pa anak? Tumingin si Naomi sa sahig habang humahalakhak. Dun pa! Naglinis sila ng magkasama. Ramdam ni Lara ang pagod, ngunit may kakaibang saya rin. Hindi niya inaasahan na may batang naguutos sa kanya. Pero hindi naman siya sobrang naiinis. Nakikipag-asaran lang siya sa bata. Matapos ang ilang minuto, napunta sila sa kusina. Binuksan ni Naomi ang cabinet. Nakita nito ang mga instant noodles. Napakunot ang noo ng bata. Tahimik itong tumingin kay Lara. Mommy, lagi ka po bang kumakain ito? Tanong ni Naomi. Napahiya si Lara. Minsan lang. Bad po ito sa health. Sambit pa ni Naomi na para bang nag-aaral ng college ng ilang taon para maging isang nutritionist. Hindi pwede sa family. Napahinto si Lara. Favorite ko pa naman. Kung gusto mong maging healthy, dagdag ni Naomi, tanggalin na natin, itapon mo na.
Tahimik na pinanood ni Lara habang kinuha ng bata ang noodles. Ramdam niya ang lungkot. Parang tinatanggal ang comfort niya. Ngunit naisip niya sina Ethan at Mia. Gusto niyang magmukhang responsable, kaya tumango siya. Sige na nga, sabi ni Lara. Itapon mo na. Ngumiti si Naomi sa kanya. Masahaba ang buhay kapag healthy foods ang kinakain, Mommy. Huminga ng malalim si Lara. Pakiramdam niya ay may bagong simula. Medyo nakakatawa na bata pa ang nagtuturo sa kanya. Ngunit nararamdaman niyang matalino talaga si Naomi. Naalala niya si Nova. Napaisip siya kung paano pinalaki ang batang ito ng ganoon kung mukha namang pabaya si Nova. Next, sabi ni Naomi at bumaba sa upuan. Magluluto tayo. Napakamot na lang si Lara sa ulo. Nagsimula silang maghiwa ng gulay. Napansin niya na marunong na rin gumamit ng gamit sa kusina si Naomi. Pinagmamasdan ni Lara ang bata. Ramdam niya ang hiya dahil mas alam pa nito ang ginagawa. Ngunit pinilit niyang matuto. Unti-unti na rin naman siyang nasasanay. Madalas kang magluto? Tanong ni Lara. Mukhang sanay na sanay ka sa kusina ah. Tipid lang nang ngumiti si Naomi at hindi na nagsalita. Magaling kasi ako. Magaling? 9 years old ka pa lang. Alam kong matalino ka pero parang ang dami mo namang alam sa gawaing bahay. Hindi niya napigilang sabi. Tumawa lang si Naomi. Magaling nga kasi ako, Mommy. Umismid na lang siya sa kayabangan ni Naomi. Medyo nahihiya lang talaga siya. Si Lara, 15 anyos nang tuluyang matuto sa mga gawaing bahay. Kahit naman kasi iniwan siya ng mga magulang, may kasambahay siya noon at kompleto pa sa sustento. Pero si Naomi, ang bata pa pero agad nang natuto. Hindi naman niya masabing mahirap si Nova at ang tatay ni Naomi. Mukha namang may kaya ang mga ito, kaya medyo nagulat siya na maraming alam sa gawaing bahay ang bata. Matapos ang ilang sandali, natapos nila ang ulam. Naamoy ni Lara ang pagkain. Nagulat siya dahil masarap ang amoy. Hindi niya akalaing makakapagluto siya. Napangiti siya kay Naomi. Masarap yan, sabi ni Naomi. Pwede natin dalhin kay Tito Ethan para makita nila na good mommy ka. Nagkatinginan silang dalawa at parehong natawa. Bandang hapon, inayos nila ang pagkain. Inilagay nila sa container. Ramdam ni Lara ang kaba. Parang first time niyang pupunta sa bahay ni Ethan. Hindi niya alam ang sasabihin, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Kumatok sila sa pinto. Binuksan niyo ni Mia at ngumiti ang bata nang makita sila. Hi! Napangiti si Lara. Hello, may dala kami. Eto naman si Naomi, anak ko. Hi Mia! Magiliw namang bati ni Naomi. Lumabas si Ethan at nagulat nang makita sila. Nagdala kayo ng pagkain? Salamat. Napangiti agad si Lara. Namumula siya sa hiya. Hindi siya makapaniwalang naglakas loob siyang magdala ng ulam sa mga ito. Tito Ethan, si Mami po ang nagluto niyan. Bida pa ni Naomi. Napatingin si Ethan sa kanya. Wow, salamat ulit. Hindi pa ako nagluluto. Tamang-tama. Ito na lang ang uulamin namin ni Mia. Halina muna kayo. Pasok kayo. Nagkatinginan sila ni Naomi. Parehong tumaas ang mga kilay nila at lihim na napangiti. Pumasok sila saglit. Nag-usap ang mga bata. Madaldal si Naomi at kinakausap si Mia. Pinagmamasdan naman ni Lara ang dalawa. Ramdam niyang sinasadya ni Naomi na magustuhan sila. Napangiti siya ng mahina. Talagang nakahanap pa siya ng kakampi para ilakad siya sa mag-ama. Mahilig ako sa park, sabi ni Naomi kay Mia. Gusto mo bukas maglaro tayo ron? Tumango si Mia. Yes! Kinabukasan, nagpunta sila sa parke. Naglaro ang mga bata. Pinagmamasdan ni Lara si Naomi na madaldal at masayahin naman pala. Nakikita niyang natuwa si Mia rito kaya bahagya siyang napapanatag. Napatingin si Ethan sa kanya. Matalino ang anak mo ah. Very cheerful. Kinabahan si Lara, ngunit ngumiti pa rin siya. Mana siguro sa akin? Tumawa naman si Ethan. Napalaki mo siya ng maayos. Napangiti si Lara sa mga sinabi ni Ethan. Ramdam niya ang saya sa kanyang puso. Muli na lang siyang napatingin kay Naomi na tumatawa.
Pakiramdam niya ay hindi na lang para mapansin ni Ethan ang sayang yon. Talagang maligaya na si Lara sa mga nangyayari. At sa pakiramdam na maging isang ina kahit pagpapanggap lang. Maya-maya ay nagpaiwan na lang sila sa parke. Nangako kasi siya ng ice cream kay Naomi. Kaya yon at pareho silang kumakain ng ice cream habang nakasakay sa swing. Happy ka na, Mommy? Nakangiting tanong ni Naomi. Tumango si Lara. Oo, masaya ako. Napapansin ako ni Ethan. Salamat sa'yo. Kaya lang, babalik na bukas ang mommy mo. Sasabihin ko na lang. Ngumuso naman si Naomi. Kahit naman umuwi siya, wala siyang pakialam sa akin. Nakaramdam siya ng lungkot para sa bata. Para bang wala na itong inaasahang kahit ano mula sa mga magulang. At hindi na siya nagtataka roon dahil nang umuwi si Nova kinabukasan, halos palayasin na nito si Naomi. Kunin lang agad ng tatay ng bata. Ang tagal na ni Naomi rito, no? Hindi mo kukunin? Reklamo ni Nova sa kabilang linya habang kausap ang ama ni Naomi. Hindi pwedeng nasa akin na matagal ang bata. Alam mo naman palagi ako may out of town. Wala akong pakialam kahit ma-stress o may postpartum pa yung asawa mo. Ang gusto ko, kunin mo na rito si Naomi. Hati nga tayo sa pag-aalaga sa kanya tapos ngayon, gusto mo siyang patagalin sa akin? Tahimik si Lara habang umiinom ng tubig. Pinagmamasdan niya si Naomi na tahimik lang habang nakayuko. Awang-awa na siya. Ayaw niyang mangialam pero sobrang insensitive ni Nova na kailangan pang iparinig yun sa bata. Nang matapos si Nova sa tawag nito, muling natahimik ang bahay. Muling tumingin sa kanya si Nova. Pasensya ka na, naabala ka pa sa pagbabantay sa anak ko. Hayaan mo, susunduin naman siya ng daddy niya next week. Hindi ka na maabala. Next week din kasi, kailangan ko ulit umalis. Okay lang, napalunok si Lara. Kahit magtagal siya rito, ayos lang. Mabait naman ang anak mo, hindi siya pasaway. Naging close na kasi kami nitong si Naomi. Nagkatinginan sila ni Naomi. Nakita niya itong napangiti, kaya napangiti na rin siya. Kinagabihan, matutulog na sana si Lara nang biglang kumatok sa pinto niya si Naomi. Oh, anong ginagawa mo rito? Yakap nito ang stuffed toy na unggoy. Ang ingay ni Mommy at mainit ang ulo. Hindi ako makatulog. Pwedeng tabi na lang tayo, Mommy Lara? Nahabag agad ang kanyang puso at hinila ang bata. Oo naman, dito ka na matulog, tabi tayo. Inayos ni Lara ang mga unan. Pinahiga niya ito sa kanyang tabi. Nagkatitigan sila, kaya marahan niyang tinapik ng paulit-ulit ang hita nito. Matulog ka na nung oras na, saad ni Lara. Bakas ang lungkot sa mga mata ni Naomi. Mommy Lara, bakit ba nag-aanak pa ang mga magulang kung hindi naman po nila mamahalin ang mga anak nila? Bahagya siyang natigilan sa tanong na yon. Naalala niya talaga ang sarili kay Naomi. Bata pa lang at hindi niya pa naiintindihan ang lahat. Pero hiwalay na ang kanyang mga magulang. Napatanong din siya kung bakit binuhay pa siya kung hindi rin naman siya kayang bigyan ng isang buong pamilya. Hinaplos na lang ni Lara ang buhok nito. Hindi ko rin alam pero para sa akin, iba-iba lang talagang mga tao sa mundo. Hindi lahat ng pwede sa iba ay pwede sa atin. Naging anak ka ng mga magulang mo pero hindi ibig sabihin ay hindi mo na deserve mabuhay. Kaya lang ang lungkot po, Mommy Lara. Parang mag-isa na lang po ako palagi. Huminga siya ng malalim. Alam mo, nararamdaman ko rin yan dati. Katulad mo, galing din ako sa broken family. Walang tahanan na matatawag kong tahanan. Walang pamilya na matatawag kong pamilya. Kaya siguro habang lumalaki ako at matanda ako, nasanay na ako na wala. Pero nitong mga nakarang araw, alam mo ba kung anong na-realize ko nang makilala kita? Hindi naman pala dahil galing tayo sa kanila, pamilya na natin sila. Matamang nakatitig sa kanya si Naomi habang nangingislap ang mga mata. Pinilit ng umiti ni Lara. Ikaw, ako, pwede tayong pamilya. Pwede mo akong ituring na mommy kung gusto mo. Kahit mas asal matanda ka pa sa akin, okay lang. Ituturing din kitang pamilya kasi lumaki na ako na walang ganon. Kaya tayo na lang dalawa. Kapag pupunta ka rito, pwedeng-pwede akong magpaka-mommy para sa'yo.
Paunti-unting umalpas ang mahihinang hikbi ni Naomi, kaya niyakap na lang ni Lara. Naninikip ang dibdib niya. Humihiling na sana ay may yumakap din sa kanya noong bata pa siya. Lumipas ang mga sumunod na araw na halos pare-pareho ang takbo. Araw-araw ay gumigising si Lara ng mas maaga kesa sa dati. Pinipilit niyang ayusin ang bahay bago pa magising si Naomi. Si Nova napapansin ang closeness nila ni Naomi, pero hinahayaan na lang nito. Isa pa, mas madalas talaga itong wala at kasama ang boyfriend. Hindi na rin siya bumibili ng instant noodles. At mas madalas ay pinipili niyang magluto ng simpleng pagkain. Pakiramdam niya, unti-unti siyang nagbabago, kahit hindi niya pa namamalayan. Hindi na lang yon para kay Ethan, kundi para sa batang nasa harap niya. Napansin niyang mas madalas na rin siyang ngumingiti kapag kasama ito. "Mommy Lara, maaga ka na naman gumising," bulong ni Naomi habang papalabas ng kwarto. "Naglilinis ka na ba?" Napangiti si Lara. Siyempre naman, nakakahiya sa matanda. Tumawa si Naomi habang akay niya. Habang naghahanda sila, naramdaman ni Lara na parang natural na ang kilos nila. Hindi na siya nangingilabot kapag tinatawag siyang mommy. Sa halip, parang may init sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit, pero natutuwa siya. Parang may kulang sa buhay niya na unti-unting napupunan. Hindi na lang yung laro para sa kanya. Parang gusto niyang manatili ang ganoong pakiramdam. Pagkatapos kumain, kumatok sila sa pinto ni na Ethan. Binuksan yun ni Mia at agad na napangiti. Tumakbo ito palapit kay Lara. Nagulat si Lara nang bigla siyang yakapin ng bata. "Mommy Lara!" Masayang sambit ni Mia. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Napatingin siya kay Naomi na nakangiti lang at tinataasan siya ng mga kilay. "Hello Mia," sagot ni Lara habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok nito. "Kumusta ka?" Tumango si Mia. "I missed you po. Play tayo later?" Napangiti si Lara. "Oo naman." Lumabas si Ethan mula sa loob. Nakita nito yon at matamis na napangiti. Napansin ni Lara ang tingin nito sa kanya na may halong paghanga. "Mukhang close na kayo," sabi ni Ethan. "Masaya si Mia kapag kasama kayo. Madalas na kayong bukang bibig ng anak ko." Napangiti naman si Lara. Puring-puri siya ng mag-ama, kaya namumula na lang siya sa hiya. Lumipas pa ang mga araw na ganoon din ang nangyayari. Naglalaro sila sa parke. Sabay kumakain, sabay nag-uusap. Napansin ni Lara na mas madalas na siyang hanapin ni Mia. Minsan, ito nang kumakatok sa pinto ng unit. Pakiramdam niya ay kailangan siya ng bata. At hindi niya maipaliwanag kung bakit natutuwa siya. "Mommy Lara, tulungan mo ako," sabi ni Mia habang hawak ang drawing. Napangiti si Lara. "Ano yan?" "Family drawing," sagot ni Mia. "Ikaw dito sa kapo si Ate Naomi." Nanlaki ang mga mata ni Lara. "Talaga? Kasama kaming dalawa ni Naomi? Thank you. Ang ganda ng drawing mo." Napatingin si Lara kay Ethan na nakamasid lang. May ngiti ito sa mga labi. Ramdam naman ni Lara ang init sa dibdib. Ngunit napansin din niyang hindi lang si Ethan ang dahilan ng saya. Talagang natutuwa siya sa atensyon ng dalawang bata. Pakiramdam niya ay parang kailangan siya at parang may lugar sa buhay ng ibang tao. Kinagabihan, sabay-sabay silang naglakad pa uwi. Tahimik ang paligid habang naglalakad sila. Hawak ni Naomi ang kamay ni Lara. At si Mia naman ay nasa kabilang side. Nang makauwi, nauna na si Naomi sa apartment. Kaya naiwan sila ni Ethan sa hallway. Gusto pa kasi siya nitong kausapin kaya nanatili siya. "Salamat talaga," nakangiting sabi ni Ethan. "Alam kong hindi mo responsibilidad, pero malaking bagay sa akin na hinahayaan mo si Mia na tawagin kang mommy." Napuno ng kagalakan ang kanyang puso. "Okay lang yon, walang problema. Masaya naman ako na napalapit ako sa bata. Saka anak mo naman siya. Gusto kita kaya lahat ng galing sa'yo gusto ko." Natigilan bigla si Lara nang mapagtanto ang kanyang mga sinabi. Nang muli siyang mapatingin kay Ethan, nakangiti na ito ng sobra. "So, gusto mo ako?" tanong ni Ethan. Umawang ang bibig niya.
Ang ibig kong sabihin, hindi niya maituloy. Pakiramdam ni Lara, parang kamatis na siya sa sobrang pula. Pero ano pa bang point para magsinungaling siya? Oo, huminga siya ng malalim. Gusto kita. High school pa lang tayo. Gusto na kita. Nang muli kitang makita, mas lalo lang kitang nagustuhan. Sa wakas, nakaamin na si Lara. Sobrang tagal niyang kinimkim ang damdaming yon. Hindi ako perpektong babae. Hindi rin ako sobrang ganda. Pero kaya kong ipangako na ibabalik ko lahat ng pagmamahal na kaya mong maibigay sa akin. Willing akong mag-reciprocate. Willing akong mag-adjust. Maging ina sa anak mo. Maging maayos na babae para sa'yo. Maging hindi na siya nakapagsalita ulit nang mabilis siyang halikan ni Ethan. Nang magkatinginan sila, nanlaki ang mga mata ni Lara. Hindi mo kailangan baguhin ang sobrang sarili mo para magustuhan ka. Noon hanggang ngayon, alam kong mabait ka pa rin. Mabuti pa rin ang pagkatao mo. Hindi kita gusto noon, pero alam kong mabuti ka. At kung may babae man na gusto kong mahalin, ikaw yun. Magmamahal ulit ako at ipaparamdam ko yun sa'yo. Hindi niya napigilang maluha habang nakangiti. Sunod-sunod na tumulo yun kaya pinunasan na ni Ethan. Hindi na siya nakapagpigil at mahigpit itong niyakap. Simula ng gabing yon, nangako siya na gagawin ang lahat para maging mabuting partner dito. Hindi man kasing tindi ng pagmamahal nito sa unang asawa, makokontento na siya sa kaya nitong ibigay na pagmamahal. Siya na lang ang bahalang magpalaki. Yun nga lang, ang saya na naging sila na ni Ethan, napalitan naman ng lungkot sa pag-uwi ni Naomi. Lara, susunduin na si Naomi ng daddy niya, sabi ni Nova sa kabilang linya. Bukas na raw siya kukunin. Napahinto si Lara. Ganun ba? Mamimiss ko itong anak mo. Tumawa si Nova. Babalik naman siya minsan. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Pagkababa ng tawag, tahimik siyang napaupo. Ramdam niya ang lungkot sa dibdib. Hindi niya inaasahan na maapektuhan siya ng ganoon. Ayaw niyang magkaroon ng anak. Ngunit ngayon, parang totoong mawawala ang anak niya. Susunduin ka na raw ng daddy mo, sabi ni Lara sa bata. Bukas na. Napatingin si Naomi sa kanya. Talaga? Oo, pero sabi ni Nova, babalik ka naman daw dito. Pilit siyang ngumiti. Tumango si Naomi. Babalik ako, hindi kita kakalimutan. Huwag mo ako sobrang mamimiss ha? Napangiti si Lara. Talaga? Hindi kita mamimiss. Nag-asaran silang dalawa, pero nang sumapit ang gabi, mahigpit ang yakap nila sa isa't isa habang natutulog. Dahil alam nila pareho na mamimiss nila ang isa't isa. Kinabukasan, umalis na nga si Naomi. Tahimik si Lara habang pinapanood itong sumakay sa kotse. Kumaway ang bata at ngumiti. Kumaway rin siya. Ngunit nang umalis na ang sasakyan, parang biglang naging tahimik ang mundo. Bumalik siya sa apartment na mabigat ang pakiramdam. Ilang araw ang lumipas. Bukod sa trabaho, sina Ethan at Mia ang madalas niyang kasama. Masaya naman siyang kasama ang mag-ama. Pero nalulungkot siyang wala si Naomi. Hindi niya naman anak ang bata, pero para bang sobrang tindi na ng attachment niya rito. Nasaan si Naomi? Tanong ni Ethan. Hindi ko na siya nakikita. Huminga si Lara ng malalim. Oo nga pala, hindi niya pa naaamin kay Ethan na hindi naman talaga niya anak si Naomi. Sinundo na siya ng daddy niya. Mataman siyang tumingin dito. Ethan, may sasabihin ako. Hindi ko talaga anak si Naomi. I'm sorry. Nagsinungaling ako. Nagpanggap lang kaming mag-ina para magpa-impress sa'yo. Natakot lang ako na baka hindi mo ko pansinin. Nabanggit mo kasi na gusto mo ng single mom. Tahimik si Ethan saglit. Pagkatapos ay natawa ito ng mahina. Nanlaki ang mata ni Lara sa reaksyon nito. Hinaplos nito ang kanyang mukha at mahinang tumawa. Alam ko, halata namang hindi kayo mag-ina. Napakurap si Lara. Alam kong anak siya ni Nova. Nakisakay lang ako. Dagdag ni Ethan. Natutuwa kasi ako sa'yo. Gusto kong makita kang nagiging mommy. Kahit hindi mo anak, it was nice seeing you trying your best na maging ina sa hindi mo anak. At sapat na sa akin yun, Lara. Hindi ka mahirap mahalin.
Napangiti si Lara ng bahagya. Ramdam niya ang hiya, ngunit may gaan din. Parang nabunutan siya ng tinik. Hindi na niya kailangan magpanggap. Pareho na lang silang natawa. Ilang araw pa, nagpa siya si Lara na bisitahin si Naomi. Sumama sina Ethan at Mia sa kanila. Balak niyang isama ito sa kanilang pamamasyal. Medyo kabado si Lara habang papunta sila. Pero nagpaalam naman siya kay Nova at pumayag naman ito. Kumatok sila sa pinto. Binuksan yun ng babae, ang stepmother ni Naomi. Mukhang seryoso ito habang nakatingin kay Lara. Mukhang iritable pa. Hi, kaibigan ako ni Nova. Nagpaalam ako sa kanya. Pwede ba naming makita si Naomi? Tanong ni Lara. Isasama ko siya today sa lakad namin. Ibabalik ko rin mamayang hapon. Umiling ang babae. Hindi pwede. May ginagawa siya. Bahagyang natigilan si Lara. Sandali lang naman. Miss lang namin siya. Nagpaalam naman kami kay Nova. Pumayag din ang asawa mo. Hindi nga sabi siya pwedeng lumabas ngayon. Bakit ba ang kukulit nyo? Nagulat siya sa reaksyon ng stepmother ni Naomi. Gusto niya lang namang makita ang bata. Marahan na siyang hinawakan ni Ethan at inayang umalis na lang. Aalis na lang kami, imporma ni Lara. Paikot na sana sila nang biglang bumukas ang pinto. May batang tumatakbo palabas. Nanlaki ang mata ni Lara nang makitang si Naomi yon. Mommy Lara! Sigaw ng bata habang umiiyak. Nanlaki ang mata ni Lara at tumakbo papalapit. Hinarangan siya ng madrasta pero hindi siya nagpatinag dito. Lumapit pa rin siya sa bata. May sugat sa mukha si Naomi. May pasa sa pisngi. Nanlamig si Lara at agad na umusbong ang galit. Naomi? Sabi niya habang lumalapit ito. Anong nangyari? Umiyak ang bata habang nanginginig. Basang-basa rin ito na parang binuhusan ng isang timbang tubig. Ayoko na po dito. Kunin mo na po ako. Napatingin si Lara sa stepmother nitong namumutla. Ramdam niya ang galit habang nanginginig ang kamay. Sinasaktan ka ba? Tanong ni Lara. Tumango si Naomi. Kapag wala si Daddy, palagi po akong sinasaktan ni Auntie Madel. Nanlaki ang mata ni Lara. Hindi siya makapaniwala. Kahit wala siyang karapatan, nandoon na agad ang kagustuhan niyang protektahan ng bata. Muntik niya nang masaktan si Madel pero pinigilan lang siya ni Ethan. Pinakalma siya nito at sinabihang kailangan niyang mas isipin ang mga bata. Sumama ka sa akin. Hinawakan niya ang kamay ni Naomi. Hindi ka pwede dito. At ikaw, Madel, akala mo hindi ito makakarating sa asawa mo? Makakarating to, pati na rin kay Nova. Hindi na siya nagdalawang isip. Kahit wala siyang karapatan, isinama niya si Naomi. Binuhat na lang ni Ethan ang bata at dinala sa sasakyan. Si Mia napapaiyak habang nakikita si Naomi. Mabilis namang kumuha ng extrang t-shirt si Lara sa bag ni Ethan. Yon ang pinagpunas niya kay Naomi. Pinagmasdan niya ang suot, sugat at mga pasa nito. Ano pang ginagawa sa'yo ng babaeng yon? Ha? Bakit? Tumulo na naman ang mga luha ni Naomi. Matagal na po niya akong sinasaktan. Si Auntie Madel, tinatakpan niya lang po ng make-up yung mga pasa ko kapag mas maagang umuwi si Daddy. Ako din po ang pinapagawa niya ng mga gawaing bahay dito sa bahay. Bumagsak ang mga luha ni Lara. Naninikip ang dibdib niya sa labis na awa. Marahan niyang inayos ang buhok nito. Bakit hindi ka nagsumbong? Mahina niyang tanong. Hindi na napigilan ni Naomi ang paghikbi. Wala naman pong nakikinig. Wala po. Wala. Mahigpit niya na lang itong niyakap. Naiyak na lang siya sa mga pinagdadaanan ni Naomi. Hindi niya matanggap na mas mahirap pa pala ang dinaranas nito. Dahil sa mga nangyari, sinabi niya kay Nova ang lahat ng mga sinapit ni Naomi. Nagulat ito at nagalit pero naiinis siya na mas inuna pa nitong maningil ng explanation sa ama ng bata kaysa kamustahin ang kalagayan ng sariling anak. Siya na lang talaga ang nafo-frustrate. Parehong pabaya ang mga magulang ni Naomi. Ano? Bakit hindi kakasuhan ng babaeng yon? Nakita mo bang ginawa sa anak mo? Magkaroon ka naman ng pakialam sa anak mo. Bulalas ni Lara at hindi na nakapagpigil. Pinigilan siya ng kaibigang si Annie.
Sinusubukan siyang pakalmahin pero hindi niya na mapigilan ang sarili. Hindi niya na kaya na hindi magsalita at tumindig para sa bata. Anong gusto mo? Mag-aksaya lang ng oras na kalabanin ng mag-asawang yun? Lalo lang lalala ang gulo? Bulalas ni Nova sa kanya. Saka huwag kang mangialam. Wala ka namang karapatan. Hindi ikaw ang ina ng bata. Ako. Napamura na si Lara at sinampal si Nova para magising ito sa katotohanan. Nanay ka pero pabaya ka. Hindi ko alam kung bakit naging kaibigan kong tulad mo. Huwag niyong hintayin na akong kumilos para sa bata. Sa oras na kumilos ako, sisiguraduhin ko na pati ikaw damay. Binulyawan siya ni Nova. Ano bang pinaglalaban mo? Gusto mong maging ina ni Naomi? Eh di sa'yo na. Total pumapapel ka naman eh. Sa'yo na. Dahil sa totoo lang, wala namang may gusto sa amin na alagaan ng batang yan. Pabigat lang. Mabilis ng paghinga niya. Kung hindi lang siya hawak ni Ethan, baka nasugod niya na ito sa sobrang galit. Hindi siya makapaniwala. Kung ganon, noon pa lang, gusto niyo nang mawala sa landas niyong bata? Kung ganyan din naman pala, kukunin ko na si Naomi. Ako nang mag-aalaga. Hindi niya kayo kailangan. Singhal ni Lara. Napairap ito. Sa'yo na. Wala na akong pakialam. Hindi na rin naman niya tatanggapin ng daddy niya kasi nakakasira lang sa relasyon nilang mag-asawa. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, naging malinaw na ang direksyon ni Lara. Aampunin niya ang bata. Siya nang mag-aaruga at magpapalaki. Simula ng araw na yon, nagdesisyon sila ni Ethan na lumipat ng tirahan para sa mga bata. Mahirap na adjustment pero magtutulungan naman sila dahil pareho silang may trabaho. Parehong work from home kaya mas flexible ang mga oras nila. Mommy, Daddy, inilapag ni Mia at Naomi ang mga platito ng pritong saging. Merienda po muna kayo, kami po ang nagluto ni Mia. Nagkatinginan sila ni Ethan at parehong natawa. Sobrang sweet ng kanilang mga anak. Palagi silang pinagluluto ng merienda kahit hindi naman kailangan. Masarap po ba? Tanong ni Mia. Humalakhak naman si Ethan. Siyempre masarap. Luto ng mga prinsesang makukulit. Maya-maya'y naghahabulan na ang mag-aama. Tumatawa naman si Lara habang nanonood. Kumagat siya ng saging at tumigil muna sa trabaho. Hoy kayo, baka madapa kayo. Bulalas ni Lara. Napasigaw siya nang biglang tumakbo palapit sa kanya si Ethan. Napaatras tuloy ang swivel chair na inuupuan niya. Ethan, baliw ka. Muntik na akong mahulog. Reklamo ni Lara. Pero ang boyfriend niya, hinihingal na lumuhod at naglabas ng singsing. Lara, will you marry me? Nanlaki ang kanyang mga mata at napasinghap. Kinilig naman sina Mia at Naomi. Ano yan? Para namang, Ethan, nakakagulat ka. Naiiyak niyang sambit. Napangiti si Ethan at hinalikan ang kanyang kamay. Nasa isang bahay na tayo. Deserve mong pakasalan, kaya gusto kong ibigay sa'yo. Oo, magpapakasal ako. Isuot mo na. Dalian mo. Natatawa naman itong isinuot yon. Tumayo si Ethan at hinila siya patayo sabay yakap ng mahigpit. Sumama naman sa yakap sina Mia at Naomi. Dinamba pa si Ethan kaya ang ending pare-pareho silang nahulog sa sahig. Sabay-sabay na lang silang tumawa. Hindi siya makapaniwala sa masayang pamilya na mayroon siya ngayon. Sa wakas, may matatawag ng tunay na tahanan si Lara. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa dugo, kundi sa pag-aaruga at presensya na kusang ibinibigay. Minsan, ang mga taong hindi natin planong maging bahagi ng ating buhay ang siyang nagtuturo sa atin kung paano magmahal ng totoo. Ipinapakita rin ito na ang simpleng kabaitan ay maaaring maging tahanan ng isang pusong nangangailangan. At kapag pinili nating ipagtanggol at alagaan ng iba, kahit wala tayong obligasyon, doon natin mas nauunawaan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.